Amerika nagpadala sa Pilipinas ng 87 patrol boats. Warning ba ito sa China? China nag-warning sa Pilipinas, Japan at Amerika. Huwag kayong maglalaro ng apoy. Ano kaya ibig sabihin nito? Barkong patungong Iran na samsam ng US, posibleng dual-use cargo at China route inilantad. Inanunsyo ng United States Coast Guard na ililipat nila ang ilang Marine Protector Class patrol boats papunta sa Philippine Coast Guard. Hindi ito luma o sirang kagamitan. Ito ay mga ginagamit pa sa aktual na operasyon, kaya handa agad itong gamitin sa dagat. Ang bawat barko ay may habang 87 feet at ginawa para sa coastal patrol, maritime law enforcement at interdiction operations. Ibig sabihin, kayang magbantay sa baybayin, sumita ng illegal activities at tumulong sa mga operasyon laban sa smuggling o illegal fishing. Mayroon din itong advanced navigation systems at kasamang maliit na bangka para sa boarding operations, kaya mas flexible sa aktual na sitwasyon sa dagat. Para sa Pilipinas na binubuo ng libu-libong isla, mahalaga ang ganitong klase ng dagdag na asset. Hindi sapat ang iilang barko lang para bantayan ang napakalawak na karagatan. Kaya bawat bagong patrol boat ay may direktang epekto sa kakayahan ng bansa na mag-monitor, rumisponde at magpatupad ng batas sa sarili nitong waters. Ang paglipat ng mga barkong ito ay bahagi ng mas malalim na cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Hindi lang ito simpleng tulong, kundi isang malinaw na indikasyon na patuloy na pinapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa maritime security. Sa ganitong setup, hindi lang kagamitan ang nadadagdag, pati coordination, training at operational capability ay sabay na tumataas. Sa Pilipinas, hindi simple ang pagbabantay sa dagat. Binubuo ito ng mahigit 7,000 na isla at bawat isa ay may sariling baybayin na kailangang bantayan. Dahil dito, hindi sapat ang iilang barko lang. Kahit may existing fleet ang Philippine Coast Guard, may mga lugar pa rin na hindi agad naaabot kapag may insidente. Kaya mahalaga ang dagdag na patrol boats. Kapag mas marami ang barko, mas mabilis ang response time. Hindi na kailangang manggaling pa sa malalayong base ang tulong. Mas kaya na rin nilang magstay ng mas matagal sa dagat, lalo na sa mga critical areas kung saan madalas may reported na illegal activities. Malaki rin ang epekto nito sa anti-smuggling operations. Kapag may sapat na presensya sa dagat, mas mahirap para sa mga sindikato na magpasok o maglabas ng illegal na produkto. Sa illegal fishing naman, mas nagiging consistent ang pagbabantay. Kaya, mas napoprotektahan ang resources ng bansa. Sa kabuuan, hindi lang ito simpleng dagdag na barko. Direktang tumataas ang kakayahan ng Pilipinas sa maritime security. Mas nagiging prepared ang Coast Guard sa iba't ibang sitwasyon sa dagat, mula sa law enforcement hanggang sa pagprotekta ng teritoryo. Hindi lang mula sa United States nanggagaling ang suporta. May ambag din ng Japan at France sa pagpapalakas ng maritime capability ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi nakaasa sa iisang bansa ang modernization ng fleet. Ang Japan ay nagbibigay ng malalaking patrol vessels. Ang mga barkong ito ay kayang magtagal sa dagat at ginagamit para sa long-range patrol. Mahalaga ito sa mga lugar na malayo sa mainland, kung saan kailangan ng tuloy-tuloy na presensya. Samantala, ang France naman ay nagbibigay ng fast patrol boats. Mas maliit ang mga ito pero mas mabilis. Ginagamit ito para sa quick response situations, lalo na kapag may kailangang habulin o rumisponde agad sa insidente. Kapag pinagsama ang mga capability na ito, nagiging mas kumpleto ang fleet ng Pilipinas. May barko para sa long patrol at may barko rin para sa mabilis na aksyon. Dahil dito, mas nagiging flexible ang operasyon ng Philippine Coast Guard at mas na-address ang iba't ibang klase ng sitwasyon sa dagat. Habang dumarami ang kagamitan na dumarating sa Pilipinas, kasabay din nito ang pagpapalakas ng ugnayan sa United States. Hindi lang ito tungkol sa pagbigay ng patrol boats o military assets. Kasama rin dito ang training, joint exercises at coordination sa actual operations. Ang mga personnel ng Philippine Coast Guard at iba pang uniformed services ay sumasailalim sa training na naka-align sa standards ng US. Ibig sabihin, pareho sila ng procedures, communication systems at operational approach.
Dahil dito, mas nagiging compatible ang kanilang galaw kapag may joint missions. Sa ganitong setup, nababawasan ang delay at confusion kapag may emergency o coordinated operation. Mas mabilis ang decision making at execution dahil pareho na ang sistema na ginagamit. Hindi na kailangan mag-adjust pa ng matagal kapag nagtutulungan sa field. Sa kabuuan, ang mas malapit na koordinasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagbibigay ng praktikal na benepisyo sa actual operations. Mas mabilis ang response, mas malinaw ang communication, at mas organized ang execution ng mga joint missions sa dagat at iba pang areas. Isinasagawa ang Balikatan Exercises 2026 bilang taon ng joint military drills ng United States at Philippines. Sa taong ito, mas pinalawak ang participation dahil kasama na rin ang Japan at iba pang partner nations tulad ng Australia, Canada at France. Mahigit 17,000 na personnel ang kasali sa exercises. Binubuo ito ng mga sundalo, airmen at naval forces na sabay-sabay nagsasagawa ng training sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin nito na mapalakas ang coordination at readiness ng bawat bansa kapag may joint operations. Kasama sa drills ang live fire exercises. Ibig sabihin, aktual na ginagamit ang mga sandata at missile systems sa training para mas realistic ang senaryo. Sinusubukan dito kung gaano kabilis at kaayos ang response ng bawat unit sa simulated threats. Sa kabuuan, ang Balikatan 2026 ay hindi lang simpleng training. Ito ay pagpapakita ng koordinasyon at kahandaan ng mga bansang involved na mag-operate ng sabay-sabay sa mas komplikadong sitwasyon. Ang Balikatan Exercises 2026 ay ginaganap sa mga lugar na malapit sa South China Sea. Ito ang isa sa mga pinakasensitibong bahagi ng rehiyon dahil sa patuloy na alitan sa teritoryo at presensya ng iba't ibang bansa. May mga bahagi rin ng exercises na isinasagawa sa hilagang bahagi ng Pilipinas, malapit sa Taiwan Strait. Ang lokasyong ito ay mahalaga dahil malapit ito sa Taiwan at madalas itong binabantayan ng mga military forces ng iba't ibang bansa. Pinipili ang mga lugar na ito dahil may ongoing tension sa paligid. Layunin ng drills na masanay ang mga puwersa sa aktual na environment kung saan posibleng mangyari ang mga conflict o emergency situations. Hindi ito random na lokasyon, kundi nakabase sa mga lugar na may mataas na strategic importance. Sa ganitong setup, mas realistic ang training ng mga kasali sa exercises. Mas naiintindihan nila ang terrain, distance, at operational challenges na maaaring harapin sa totoong sitwasyon. Naglabas ng opisyal na pahayag ang China kaugnay ng Balikatan Exercises 2026 at iba pang military activities sa rehiyon. Ayon sa kanila, ang ginagawa ng mga bansang kasali ay playing with fire na nangangahulugan na may posibilidad itong magdulot ng mas malaking tensyon. Ipinahayag ng China na hindi nito sinusuportahan ang pagdami ng military presence sa Asia Pacific. Para sa kanila, ang pagdadala ng mas maraming sandata, tropa at military systems ay maaaring magpalala ng sitwasyon imbes na magbigay ng stability. Particular nilang tinututulan ang involvement ng mga external forces sa rehiyon, lalo na ang United States at mga kaalyado nito. Ayon sa kanilang posisyon, dapat ay hindi nagiging dahilan ang mga alliance para magkaroon ng confrontation sa pagitan ng mga bansa. Sa kabuuan, malinaw ang stance ng China. Ayaw nila ng military build-up sa paligid ng South China Sea at mga kalapit na lugar. Mas pinapaboran nila ang diplomatic approach kahit patuloy pa rin ang presensya at aktibidad ng kanilang sariling forces sa rehiyon. Nagkaroon ng seryosong insidente sa pagitan ng United States at Iran sa Strait of Hormuz. Sa gitna ng umiiral na ceasefire, nagpatupad ang US ng naval blockade laban sa Iran bilang bahagi ng kanilang military strategy. Sa insidenteng ito, isang Iranian-flagged cargo ship ang sinita ng US Navy matapos umano itong tangkaing lampasan ng blockade. Matapos ang ilang oras na warning at standoff, pinaputukan ng US forces ang engine ng barko para ito ay mapatigil. At kalaunan ay sinakop at kinontrol ng kanilang mga Marines. Ayon sa US, bahagi ito ng enforcement ng blockade. Pero para sa Iran, malinaw itong paglabag sa ceasefire agreement. Tinawag nila itong aggression at hindi seryosong aksyon kung tunay na gusto ng US ang diplomasya. Dahil dito,
lalong naging unstable ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Maraming barko ang umatras o hindi na tumuloy sa ruta at halos huminto ang normal na daloy ng shipping sa lugar. Sa kabuuan, ang insidenteng ito ay nagpakita na kahit may ceasefire, nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at may posibilidad na lumala pa ang sitwasyon kung magpapatuloy ang ganitong mga aksyon. Nagpahayag ng concern ang China tungkol sa nangyaring insidente sa pagitan ng United States at Iran sa Strait of Hormuz. Para sa China, sensitibo ang sitwasyon at maaaring magdulot ng mas malaking problema kung hindi makokontrol. Ayon sa kanilang pahayag, mahalaga na igalang ang ceasefire at iwasan ang anumang aksyon na pwedeng magpalala ng tensyon. Binanggit nila na ang mga nangyaring interception at military actions ay may risk na magdulot ng escalation kung magtutuloy-tuloy. Malinaw din ang posisyon ng China na mas dapat unahin ang diplomatic solution. Pinupush nila ang pag-uusap at negotiation kaysa sa paggamit ng puwersa. Para sa kanila, ito ang mas praktikal na paraan para maibalik ang stability sa rehiyon. Sa kabuuan, ang mensahe ng China ay iwasan ang dagdag na military confrontation at mag-focus sa political at diplomatic approach para hindi na lumala ang sitwasyon sa Middle East. Sa kasalukuyang sitwasyon, may dalawang pangunahing rehiyon na sabay na may mataas na tensyon. Una ay ang Indo-Pacific kung saan nagkakaroon ng competition sa pagitan ng China at ng mga alliance na pinangungunahan ng United States kasama ang Philippines at iba pang partner countries. Ang mga military exercises, patrols at deployments sa South China Sea at Taiwan Strait ay nagpapakita ng patuloy na paghahanda ng bawat panig. Sa kabilang banda, sa Middle East naman ay may direktang tensyon sa pagitan ng United States at Iran. Ang mga insidente sa Strait of Hormuz, kabilang ang blockade at interception ng mga barko, ay nagdudulot ng instability sa isa sa pinakamahalagang ruta ng oil sa mundo. Ang rehiyong ito ay critical sa global energy supply, kaya anumang disruption ay may epekto sa maraming bansa. Dahil sabay na nangyayari ang tensyon sa dalawang rehiyon, nagkakaroon ng pressure sa global stability. Halimbawa, naapektuhan ang supply ng langis at nagkaroon ng pagbabago sa import strategies ng ibang bansa tulad ng China dahil sa disruption sa Middle East. Bukod dito, ang military resources ng US ay kailangang hatiin sa dalawang front, Indo-Pacific at Middle East, na maaaring makaapekto sa kanilang deployment at response capability sa bawat rehiyon. Sa kabuuan, kahit magkaibang lugar ang Indo-Pacific at Middle East, konektado ang epekto nito sa buong mundo. Ang nangyayari sa isang rehiyon ay may direktang implikasyon sa ekonomiya, seguridad at political stability ng ibang bansa. Sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na hindi na neutral ang Philippines. May alignment ito sa United States at sa iba pang partner countries, lalo na pagdating sa security at military cooperation sa Indo-Pacific. Dahil dito, nakikinabang ang Pilipinas sa iba't ibang support mula sa allies. Kasama dito ang pagdating ng mga patrol vessels, military equipment, at tuloy-tuloy na joint training. Hindi lang kagamitan ang nadadagdag, pati knowledge at operational experience ay natatransfer na rin sa local forces. Habang lumalalim ang cooperation, tumataas din ang role ng Pilipinas sa regional security. Mas nagiging aktibo ito sa joint exercises, maritime patrols at coordination sa mga international partners. Ibig sabihin, mas may direktang partisipasyon na ang bansa sa mga usaping may kinalaman sa stability ng rehiyon. Sa kabuuan, ang Pilipinas ay hindi na simpleng observer sa mga nangyayari. Isa na itong aktibong participant na may malinaw na posisyon at may lumalaking papel sa security environment ng Indo-Pacific. Sa kasalukuyang takbo ng sitwasyon, posible pang tumaas ang military presence sa Indo-Pacific. Patuloy ang pag-deploy ng assets at personnel ng United States at ng mga kaalyado nito, habang nagpapatuloy din ang sariling military activities ng China sa rehiyon. May posibilidad din na mas dumami pa ang joint exercises tulad ng balikatan exercises. Maaari itong palawakin sa mas maraming lugar at mas maraming bansa ang makilahok. Layunin nito na mapataas pa ang koordinasyon at readiness ng mga involved na puwersa. Sa kabila ng mga ito, nananatili ang sitwasyon na may tensyon pero walang direktang gera.
Parehong maingat ang mga bansa sa kanilang galaw. May mga aksyon na nagpapakita ng lakas, pero iniiwasan ang hakbang na pwedeng mag-trigger ng full-scale conflict. Sa kabuuan, inaasahan na magpapatuloy ang ganitong setup. May military build-up, may cooperation sa alliances, at may tension na kontrolado pa sa ngayon. Sa kabuuan ng mga nangyayari, mas prepared na ang Philippines pagdating sa maritime issues. Dumami ang assets, mas maayos ang training, at mas malinaw ang koordinasyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at iba pang forces. Mas kaya na nilang rumisponde sa incident sa dagat at magpatupad ng batas sa sariling waters. Kasabay nito, mas naging active ang alliances ng bansa, lalo na sa United States at iba pang partner countries. Tuloy-tuloy ang joint exercises, equipment support at operational coordination. Dahil dito, mas nagiging organized ang approach sa regional security at mas consistent ang presensya sa mga critical areas. Pero kahit may ganitong improvements, nananatili pa rin ang risk ng escalation. Patuloy ang tensyon sa Indo-Pacific at may parallel issues din sa ibang rehiyon tulad ng Middle East. Kahit walang direktang gera sa ngayon, may posibilidad pa rin na lumala ang sitwasyon kung magkaroon ng maling galaw o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga bansa. Sa huli, malinaw ang sitwasyon. Mas handa ang Pilipinas, mas aktibo ang mga alliances, pero nananatiling sensitibo ang kabuuang environment sa rehiyon. Sa kabuuan ng mga nangyayari, mas prepared na ang Philippines pagdating sa maritime issues. Dumami ang assets, mas maayos ang training, at mas malinaw ang coordination sa pagitan ng Philippine Coast Guard at iba pang forces. Mas kaya na nilang rumisponde sa incident sa dagat at magpatupad ng batas sa sariling waters. Sa Middle East, may bagong development kung saan isang Chinese container ship ang nakatawid sa Strait of Hormuz at nakapag-deliver ng cargo sa Iran kahit may blockade. Hindi ito hinarang ng US dahil ang pag-intercept sa isang Chinese flag vessel ay maaaring magdulot ng direktang conflict sa pagitan ng dalawang bansa. Ipinapakita ng insidenteng ito na kahit may military presence ang US, may limitasyon pa rin ang kaya nitong gawin, lalo na kung ibang major power ang involved. Dahil dito, mas nagiging komplikado ang sitwasyon dahil hindi lang US at Iran ang involved, kundi pati China. Sa huli, malinaw ang sitwasyon. Mas handa ang Pilipinas, mas aktibo ang alliances, pero nananatiling sensitibo ang kabuuang environment. Habang dumarami ang involved na bansa, at lumalawak ang tensions sa iba't ibang rehiyon, tumataas din ang risk na magkaroon ng mas malaking escalation kung hindi makokontrol ang mga susunod na galaw. Habang tumitindi ang tensyon sa Indo-Pacific at Middle East, nagsisimula na ring maramdaman ang epekto nito sa ibang bahagi ng mundo. Ang mga pangyayari sa Strait of Hormuz ay direktang nakaapekto sa global shipping at energy supply. Maraming commercial vessels ang nag-aalangan o hindi na tumutuloy sa ruta dahil sa risk ng conflict. Kapag naapektuhan ang daloy ng oil at trade, tumataas ang pressure sa presyo ng fuel at iba pang basic commodities. Kahit ang mga bansang hindi direktang involved sa conflict ay naapektuhan dahil konektado ang global supply chain. Sa Indo-Pacific naman, ang patuloy na military activities sa South China Sea ay may epekto sa trade routes at regional stability. Maraming bansa ang umaasa sa ligtas na pagdaan ng mga barko sa lugar na ito, kaya anumang escalation ay may direct impact sa ekonomiya. Sa kabuuan, hindi lang ito issue ng ilang bansa. Ang nangyayari ngayon ay may epekto sa global level, sa ekonomiya, seguridad at galaw ng international trade. Habang tumatagal ang tensyon, mas maraming sektor ang maaaring maapektuhan kung hindi ito maayos. Sa kasalukuyang sitwasyon, inaasahan na magpapatuloy ang strategic moves ng malalaking bansa. Ang United States ay maaaring magdagdag pa ng military assets sa Indo-Pacific at Middle East para mapanatili ang presensya nito. Kasama dito ang naval forces, air support at mas malawak na coordination sa mga allies. Sa panig naman ng China, inaasahan na ipagpapatuloy nito ang pagprotekta sa sariling interes, lalo na sa South China Sea at sa relasyon nito sa Iran. Maaaring magpatuloy ang paggamit ng diplomatic statements at strategic actions na hindi direktang humahantong sa confrontation. Ang Iran naman ay posibleng magpatuloy sa pagkontrol ng Strait of Hormuz at paggamit nito bilang leverage sa negotiation. Habang may ceasefire,
may mga aksyon pa rin na nagpapakita ng kanilang capability sa rehiyon. Para sa Philippines, magpapatuloy ang pakikipag-cooperate sa allies habang pinapalakas ang sariling defense at maritime capability. Inaasahan din na magiging tuloy-tuloy ang participation nito sa joint exercises at regional security efforts. Sa kabuuan, walang indikasyon ng agarang paghinto ng mga galaw na ito. Ang bawat bansa ay patuloy na kumikilos base sa kanilang interes habang iniiwasan ang direktang conflict na maaaring magdulot ng mas malawak na problema.